Sa unang pagkakataon, isinalaysay ni Sandro Mulak sa Senado ang umano'y sexual harassment sa kanya ni na Richard Cruz at Jojo Nones. At sa gitna po ng pagdinig, ipinakontempt si Nones. Saksi, si Mav Gonzalez. 3:59 a.m. Sa pamamagitan ng video conferencing humarap si Sandro Mulak sa pagdinig sa Senado ukol sa mga alegasyon ng sexual harassment sa media industry. Ikwinento niya na matapos ang kanilang text exchange ng inirereklamo niyang independent contractor ng GMA Network na si Jojo Nones, nagpunta siya sa kwarto nito sa isang hotel sa Pasay noong madaling araw ng July 21. Pagdating sa kwarto, inabutan daw ni Sandro si Nones, kasama ang isa pa niyang inirereklamo na si Richard Cruz. Lasing na umano si Cruz at nakahiga sa kama. Binigyan daw ni Nones si Sandro ng wine. Nang tanungin kung ano ang sumunod na nangyari, nagdalawang isip si Sandro na sumagot. What else did he offer you? I don't know po kung pwede ko po sabihin yung buong details kasi it's really sensitive. Eh, sige na, sabihin mo na. Your Honor, with all due respect po, as mentioned po kanina kay Senator Padilla, hindi pa po natatanggap ng kabila yung... Oh, you want to have it in an executive session? Pag hindi natin tatapusin to, ahaba ng ahaba ito. You're wasting our time here eh. Magsasalita ba kayo? Hindi. Kundi, alis na ako rito. Nagpaunlak din kalaunan sina Sandro ng executive session kasama ng mga senador. At pagkatapos nito, kanya nang idinetalye ang mga sunod na nangyari. Ayon kay Sandro, meron daw pinasinghot sa kanyang droga si Nones. Sisingutin po lahat gamit po yung 500 peso bill. Inutusan ka niya ni Jojo para suminghot. Ganun ba? Suminghot ba tawag doon? Hindi Yes, mahigpit po, yun eh. Ilang beses ka sinabihan ng suminghot? Mga 3 times po, Your Honor. Tuloy-tuloy ang pag-inom mo ng wine. Hanggat malasing ka. Nanghina ka ba? Yes po, Your Honor. Nung pinapasinghot ka nitong dalawa, ano nararamdaman mo? Were you high? Nanghina ka ba? Namanhid po ako, Your Honor. You lie down in the bed. Am I correct? Hindi po ako nag-lie down. You, Hinila po ako sa bed. sino nang hila sa'yo sa bed? Jojo Nones po. Tumanggi na si Sandro na magdetalye sa nangyari. Pero meron pa raw sinabi sa kanya si Nones. Totoo ba? Based on my investigation, sinabi sa'yo, Sandro, ni Jojo Nones, what happened here stays here. Yes po. Sino Yes, nagsabi Your nun? Si Jojo Nones po, Your Honor. You were sexually harassed. Correct? Yes po, Your Honor. Sina Nones at Cruz, mariin ang pagtanggi sa mga sinabi ni Sandro. You deny? Yes po, Your Honor, we deny allegations po. Ano ginawa niyo sa bata? Wala po kaming ginawang masama kay Sandro, Your Honor. Ano nga ginawa niyo? Nung nandun siya. Wala po, Your Honor. Really? Nagkwentuhan, we Really? played music, we socialized, Your Honor. Your Honor, hindi po totoo yun. Hindi na kayo naawa sa bata. Your Honor, with all due respect, please don't judge us. Hindi pa po kami convicted sa case. The case No, but has you're just lying. been filed po. We are not I'm lying not po, Your judging you, Honor. you're lying. We're also just defending our side. Itinanggi rin ni Nones at Cruz na nag-alok sila ng donasyon sa charitable institution na mapipili ng pamilya Mulak. Bagay na inalmahan ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada dahil taliwas-an niya ito sa mga affidavit ng biktima pati ng witness na si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Kaya naman ipinakontempt na siya ng Senate Committee on Public Information and Mass Media. I move that he be cited in contempt. There is a motion to cite Mr. Jojo Nones in contempt. Without any objection, the motion is approved. So ordered. Dahil dito, idinetain si Nones ng Senado. Napaiyak naman sa pagdinig ang singer na si Gerald Santos nang ilahad na biktima rin siya ng rape noong 2005. Ako po ay na-rape po. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. I was only 15 years old at that time, Your Honors. So wala po talaga akong lakas ng loob. Nung mangyari po yung pang-abuso po sa akin, wala po akong lakas ng loob talaga. Contestant pa lang po ako noon. May power talaga po siya over us, over me. Kaya
hindi ko po nasabi talaga agad. Naghain daw ng kaso sa GMA Network si Gerald 5 taon matapos ang insidente. Base sa dokumentong hawak ni Estrada, sinuspinde at inalis ng GMA ang sangkot ng musical director. Pero sabi ni Gerald, naramdaman umano niya na naapektuhan na ang career niya. Ang musical director po na ito ay connected po sa mga ibang executives po dun sa loob. So, ako po ay napag-initan po dun sa loob. So kahit na, kumbaga, naalis nga po siya, naalis din po ako sa network. Sa huli, nagpa-release sa GMA Artist Center si Gerald at lumipat sa ibang network. Siniguro naman ng GMA Network na hindi ito kailanman nag-cover up ng sexual harassment sa kumpanya. Patuloy rin daw ang investigasyon sa kaso ni Sandro at nasa preventive suspension ang 2 akusado. GMA has had a policy against sexual harassment. And we have been strict about it. Again, we have never covered up any incident of sexual harassment. If they say that the department is not acting on it, they can go directly to legal, to HR, or to the Office of the President. So there are different avenues, Mr. Chair. So we do not encourage any form of cover-up. Okay? In fact, if there is someone that is covering up the matter, we also file an administrative case against them. Naninindigan ng GMA Network laban sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Sa isang pahayag, sinabi ng GMA na hindi nito kinukonsinti ang anumang uri ng pang-aabuso sa mga artista, personalidad, empleyado, independent contractors at iba pang stakeholders nito. Alinsunod dito ang naging aksyon ng network matapos nitong matanggap ang formal complaint ni Gerald Santos noong 2010. Agad nagsagawa ng investigasyon at matapos nito ay agarang ding ipinatupad ng network ang nararapat na parusa sa inakusahan. Tinerminate ng GMA ang kontrata ng inakusahan at hindi na rin siya muling kinuha o binigyan ng trabaho pagkatapos nito. Ngunit ang nilalaman ng formal complaint na inihain ni Gerald noong 2010 ay naiiba sa akusasyon niya ng rape na binanggit niya sa Senado. Ngayon lang din nakarating sa kaalaman ng pamunuan ng GMA ang bagay na ito. Nais ding linawin ng GMA ang naging pahayag ni Gerald na natanggal siya sa network. Siya mismo ang humiling ng early release mula sa kanyang management contract noong 2010 na pinagbigyan ng GMA. Sa parehong taon ay agad din siya lumabas sa ibang TV network. Dagdag pa rito, sumubok ding bumalik si Gerald sa GMA matapos ang kanyang kontrata sa TV5 noong 2013. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi.